Hello. Hello, good evening po. Hello, good evening po sa ating lahat. Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. At welcome sa TIC Filipino Ministry Midweek Service. Okay, naririyan na po ba kayo, mga kabatid, mga kababayan? So, okay. Praise God. So, magandang gabi po. Sino-sino na ho ba ang naririto? So, okay. Praise God. Okay. Sige po, paki-comment na lang kung naririyan na kayo. No? At i-share muna natin itong link sa ibang mga kapatid. So salamat sa Diyos. Tayo ngayon ay medyo nilalamig na. No po? So magandang gabi sa ating lahat. Sa mga naglabas ng mga jacket yan ay yan, nawa ay warm kayo, no? So keep warm mga kapatid. Winter na ho tayo. Okay, so magandang gabi po, Ate Andrea. Ipasa ko lamang po itong ating link sa ating mga kapatiran. Mhm. Okay. Okay, so magandang gabi. Ah, Purihin ng Diyos. Okay. So praise God, no? Magandang gabi po sa inyo. Kayo po, no? Shout out lang sa sino ba nandito na? Si Ate Margie, si Ate Andrea. No? So salamat sa pagsama mga kapatid. I hope na naririnig niyo ako ng maayos. Mukhang maganda ang ating signal ngayong gabi. Ah, okay. Share lang ho natin ito sa group, no? Yung ating video. Magandang gabi, Ate Isabel, no? So, happy birthday sa iyo. Ate Margie, happy birthday po. Ay, hindi, si Ate Margie pala. Si Ate Isabel ang may birthday. Magandang gabi po, Ate Ellen, no? Yan. Sige po, tayo po ay dumako sa panalangin. Panandalian po tayong manalangin.
Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala, sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Una, salamat Panginoon at maganda Panginoon ang aming signal. Salamat din Panginoon na patuloy kayong sumama sa amin, patuloy kayong gumagabay. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng salita, pananalangin, pagpapasalamat sa iyo, pagpupuri Panginoon. Dalangin po, Panginoon, ang iyong pong pagpapala ay kumilos, O Diyos, sa bawat isa na makakarinig na iyong mensahe, maaabot ng mensahe mo. Salamat sa Panginoon sa mga kapurihan na iyo pong ah, dapat tanggapin, Panginoon, ang iyong mga praise items, Panginoon, na aming natatanggap. Lord, we thank you, Lord, for healing, Panginoon, yung husband ni Ate Princess. We thank you, Lord, for your grace, O God, Lord, sa nararanasan namin, Panginoon. At Panginoon, sa gabing ito ay aming nilalagak sa iyo ang aming puso't isip. Patuloy kayo, Panginoon, ang gumalaw, kumilos. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so magandang gabi po. Kung kayo po ay medyo nilalamig, ako po ay mukhang nasa itaas na ng bundok at meron nang mukhang may yelo na rito sa aking likuran, no? Sino kaya gustong sumama rito? Okay, so magandang gabi po, Ate Ella, Ate Sel, Ate May, no? Ate Joy. Okay. Sige po, tayo po ay dumako sa awitin ng pagpupuri. Atin pong itaas ang pangalan ni Jesus. Di kayang isulat ng lapis sa papel o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan di mailalarawan ng matalino mang nilalang. Kahit ipunin kong kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Kahit ipunin kong kayamanan ng mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang
Amen. Salamat sa Diyos. Tunay na karapat-dapat siyang purihin, karapat-dapat siyang sambahin. So magandang gabi po, Ate Marie, Ate Maribeth, Ate Reza, Ate Yvonne. So good evening po, Ate Bing, Ate Ellen, no? So salamat sa pagsama. So kung kayo po ay may mga prayer requests, pwede nyo pong i-message sa comment section. Ganun din po kung meron po kayong pasasalamat sa Panginoon, no? Maaari nyo pong i-message din sa comment section, no? Ngayon, kung ang prayer request nyo po ay medyo personal, pwede nyo pong i-message sa akin. At pag message nyo sa akin ay siyempre hindi natin babanggitin publicly. Pero naniniwala tayo, nagpapasalamat tayo, alam natin na ang Diyos ay gumagalaw, kumikilos. At sa maraming pagkakataon, hinuhubog niya tayo para ihanda sa mga bagay na gagawin niya. Dumako na tayo sa salita ng Diyos. Nagpapatuloy tayo. Nasa last chapter na tayo ng Book of Judges. Okay. So nasa last chapter na tayo ng Book of Judges. At ito po ay patungkol po ito sa Israel. Ano po? A Nation in Crisis. Yan. Yan po yung pamagat niyan. Hindi hindi naman natin sinasadya, no? Pero parang nagkakataon lang. Pero nandoon tayo sa Judges 21. At at kung nasusundan niyo po yung series na ito, ah, matatandaan po natin na nagkaroon ng tinatawag na heinous crime ang doon sa bansang Israel nung papanagutin na yung mga nagkasala imbis na isuko ng mga kaanak o mga tao, no, kababayan nila, yung mga nagkasala ay pinagtanggol pa at tinago, no. At yun nga, yung isa sa mga realization natin. Pag nagtatakipan ay maaring maging cause or maging dahilan upang magkaroon ng labanan, no? At madugong labanan ang nangyari doon sa Book of Judges, chapter 20. Parehas na nasaktan yung magkabilang panig. O hindi lang nasaktan, no? Kundi libo-libo ang namatay at halos wala nang matira na kababaihan doon sa lahi ng Benjamites at nasa 600 na lamang yung natitirang kalalakihan na sundalo, no? Bagamat meron pang iba na natira na hindi na recorded. Okay. So pag-uusapan natin sa gabing ito ay a nation in crisis, isang bansa na nasa krisis. So dito po makikita ho natin yung kalalagayan nila, no? Nagkaroon ng civil war ang Israel, okay? Nagkaroon sila ng civil war. At yung civil war na yon ay talagang naging madugo, no? At nagkaroon sila ng krisis. Ang marami tayong key verses dito. By the way, ito po ay hinati natin sa dalawa dahil medyo mahaba-haba yan. Uh, Magkaiba yung tema, no? So, sa ngayon ay tatalakayin natin ay Judges 21 verse 1 to 15. So halos nalipol na yung lipi ng Benjamin matapos ang isang civil war na nag-ugat sa isang heinous crime. Makikita natin yun sa Judges 19
and 20. No? So ang digmaang ito na natigmak sa dugo ay naglantad ng moral failure at pangangailangan ng matino at mahusay na pamamahala. Alam niyo po talaga pagka kaya nga ang sabi ni nung isang mahusay na taga tagapag-train ng mga leaders, no, si John Maxwell, everything rise and fall on leadership. Yan, no? Yung napaka-importante ang pamumuno saan man larangan pagka mahina o hindi matino o hindi mahusay, maaring magkaroon ng problema. No? Ang pagka nagkaroon ng problema sa leadership. No? Ang leadership na to, matatandaan ho natin, ito ay ang Israel dito ay wala pang hari, kaya yung leadership dito ay tribal. No? So yung mga leaders ng tribo, kanya-kanya. At yun po ay isa sa may nakikita natin dito, pagkakanya-kanya ang isang bayan at may malalakas na boses at hindi nagkakasundo. Hindi naman yung mga namumuno ang talagang mamamatay, kundi yung mga followers at yung mga sundalo. At dito nga ay yung mga mamamayan ng, ng lahi ng Benjamin. Okay. So, verse 1 and 2, makikita ho natin, sabi rito, doon sa Mispa, nangako ang mga Israelita na hindi na nila papayagang mag-asawa ang mga anak nilang babae ng mga taga-Benjamin. Pagkatapos, pumunta ang mga Israelita sa Bethel at umiyak ng malakas sa presensya ng Diyos hanggang gabi. Okay. Grabe tong ano nito, meron silang panata, no? Ang mabigat na panata nila ay ano, hindi na nila papayagang mag-asawa ang mga anak nilang babae sa mga taga-Benjamin. Alam niyo po, yung pagbibigkas, no? Ah, napaka ano yan, napaka-importante bilang bilang mga mamamayan. Tayo po bilang mananampalataya na maunawaan natin, yung bibig ho natin iyan po ay isang instrumento. At isa po yan sa instrumento na upang tayo ay manalo sa buhay. At maging sa kaaway, no, sa dyablo, yung ating patotoo, yung pagbibigkas ng mga pangako ng Diyos, napaka-importante yan. Ito ho, mabigat yung panata nitong mga Israelita, no? Nangako sila na hindi na pag-aasawahin yung mga anak nila sa mga babae ng mga taga-Benjamin. Now remember, eh, pinuksa na nila yung lahi. No? Sinunog pa nga yung lugar nitong mga taga-Benjamin. So, ibig sabihin yun, wala na. Wala na silang mapapang-asawa. Okay. Babalikan ko po yung sinasabi ko, no? Yung tungkol sa bibig na ho natin. Yung life and death. Napaka, ano yan, napaka-importante. May mga, hindi ko alam kung kayo po ay nakarinig na ng mga magulang na sinusumpa ang mga anak. No? Alam niyo po, mga magulang, yan ay wag na wag niyong gagawin. No? Napaka makapangyarihan po ng ating bibig na pagpapala. Tayo po ay dapat pinagpapala natin ang mga anak. At kung titingnan ho natin doon kay Jacob, no? Yung kung bakit talagang hiniling niya na makuha yung pagpapala ng kanyang ama. At nung naibigay na yung blessing, no? Yung word of blessing kay Jacob, ay hindi na maibigay kay Esau. Ganun, napaka-importante yun. Bagamat yan ay isa sa magandang talakayin, hindi naman yan ang tatalakayin natin sa gabing ito. Okay, so nagbigay sila ng matinding pangako, mabigat na pangako. Alam niyo, ang turo ho ng Panginoon ay oo, ay maging oo. No? Pag umoo tayo, oo.
Tayo po rin ay binabalaan na tungkol sa paggawa ng panata sa harap ng Diyos. Mas maganda na nga hindi tayo mangako kaysa sa puno-puno tayo ng mga pangako at hindi natin tutuparin. Okay, tuloy ho tayo sa verse 4 to 5. Sabi rito, sinabi nila, O Panginoon, Diyos ng Israel, bakit po ba nangyari ito? Ngayon, nabawasan na ng isang lahi ang Israel. Kinaumagahan, gumawa sila ng altar at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Pagkatapos nagtanong sila, may lahi ba ng Israel na hindi dumalo nang nagtipon tayo sa presensya ng Panginoon sa Mispa? Noong panahong iyon ay naipangako nila sa presensya ng Panginoon na ang sino mang hindi dadalo roon ay papatayin. Diba? Meron na naman silang grabe talaga ang bibig nitong mga Israelita, no? Awa ho, wag ho tayong tumulad sa ganito, no? Kahit tayo ho'y magulang, no? Minsan, minsan meron tayong maaring mabanggit sa ating mga anak. Nako, wag niyong babanggitin yung gumapang ka, yung mga ganon, di ba? Magdusa ka, mga ganon. I-bless ho natin yung ating mga anak at mga mahal sa buhay. Wag ho nating isumpa, no? Ah, okay. So napagtanto nila ang bigat ng kanilang panata, no? Yung unang panata nila wag pag-asawahin. Kung hindi mag-aasawa, mababawasan sila ng isang lahi, 'di ba? Kasi mananatiling mga matatandang binata yung mga sundalong naiwan na Benjamin, no? Mawawala yung isang lipi, yung isang tribo. At, at ito na naman, meron na naman silang pangakong binitawan. Ano yung pangako nila sa presensya ng Panginoon? Na ang sino mang hindi dadalo roon ay papatay. Grabe talaga itong mga Israelita, no? Eh, yung ginawa doon sa asawa ng Levita, yung pa- pagpatay doon, no? Magdamag na sinamantala, tapos inati-hati naman ng Levita, kinalat sa buong Israel. Talagang karumal-dumal yung pangyayari na yan. Okay? O tingnan ho natin. Sabi roon sa verse 6 to 7, nalungkot ang mga Israelita sa mga kadugo nilang lahi ni Benjamin. Sinabi nila, nabawasan ng isang lahi ang Israel. Saan pa tayo makakita ng mapapang-asawa ng mga natirang lahi ni Benjamin? Nangako kasi tayo na hindi natin papayagang mapang-asawa nila ang mga anak nating babae, no? Ito na, talagang realization nila na padalos-dalos yung kanilang pangako, panata, sumpa, di ba? Itong mga Israelita talaga, no? Napakatigas ng ulo ng mga yan eh. Yung makikita natin, di ba, sa panahon lalo ni Moses, nako. Pero, alam niyo, sabi nga doon sa Psalms yung God compassionate pa rin. God compassionate pa rin ang God. Grabe, grabe yung pagiging compassionate ng Lord, no? Ah, ah, itong ito, 'di ba? Alam niyo po itong Israel, grabe. Hindi yan katulad ng Pilipino. Alam niyo, yung Pilipino mapagpatawad. No, tayo, ang bilis nating magpatawad at ang bilis nating makalimot, 'di ba? Pero ang mga Israelita, grabe. Sa pag-aaral natin dito sa Book of Judges, apa, talagang ano, maano sila sa pagpataw ng parusa, no? Yung hindi lang yung mga nagkasala, pati yung nagtago. At hindi lang yung nagtago o yung nagkupkup doon sa mga nagkasala, pati yung buong angkan, eh, kanilang pinaslang. Meron lamang nakaligtas na iilan. So nalungkot na ho sila, no? At dito ho, nagkaroon na sila ng realization. Okay. So,
Sinasabi sa Roma 12:15, tabi lang mananampalataya, na sa panahon ng na nagdadalamhati yung mga kababayan o kapatid natin, ang mainam ho ay makidalamhati tayo. At kung isang bahagi ay nagdurusa, lahat naman ay nagdurusa, 'di ba? Kung sila ay isang bansa o isang bayan, nalagasan sila ng isang lipi, no? O malalagasan sila, ay maapektuhan din sila, 'di ba? Reason, minsan para hindi kumalat ang gangrene o kumalat ang sugat, kailangan putulin ang isa. Pero yun po ay dala-dala ng buong katawan. Okay? Yung kung daliri man, sa paa o sa kamay, kasama pa rin yun sa katawan. So tayo po bilang mga magkakapatid, no? Lagi natin tatandaan yun. Yung pagdurusan ng isang bahagi ay pagdurusan ng lahat. So anong ginawa nila? O, tinanggap na nila na nagkamali sila, no? At dahil doon, naghanap sila ng solusyon. At tignan naman natin yung kanilang solusyon, mga kapatid. Verse 8, nang nagtanong sila kung may lahi ng Israel na hindi nakasama nang nagtipon sila sa presensya ng Panginoon sa Mispa, nalaman nila hindi dumalo ang mga taga Jabes Gilead. Dahil nang binilang ang mga tao, wala ni isang mga taga Jabes Gilead ang nandoon. Aba, meron na naman silang nakita. Tingnan ho natin, no? So, ang nangyari ho, nagkaroon na naman ng massacre. Sabi ron sa verse 10 to 11, kaya pumili ang mga mamamayan ng 12 matatapang na sundalo at pinapunta sa Jabes Gilead para lipulin ang mga taga roon, bata man o matanda, lalaki o babae, maliban lamang sa mga dalaga. At doon nakakita sila ng 400 dalagang birhen at dinala ito sa kampo nila sa Shilo sa sakop ng Kanaan. Oh, grabe talaga, ano? Alam niyo po, kung iniisip ko nga kung ganito katindi yung mga kikilo sa atin, no? Sa Pilipinas. Ako, parang wala sigurong matitirang politiko sa atin, no? Pero anyway, hindi naman yan ang pinag-usapan natin. Pinag-usapan natin dito. Grabe, diba? Ang ginawa nila, alam na nila na ang problema nila ay dahil, diba, yung problema nila, mawawala yung lipi ng Benjamin. Bakit? Kasi minasakir nila eh. Diba? Minasakir nila yung lipi ng Benjamin. Eh, ito na naman, massacre na naman. Nagmassacre sila para isolve yung bunga ng massacre. No? At minsan ganun, di ba? Yung problema ay ang nagiging solusyon, problema pa rin, no? Malago yung pinagkaiba kahit sa no? Sa panghihiram, di ba? Kung tatakbo mo yung hiniram mo ng hiniram, abay, magkakahiraman talaga yun, magkakalunuran, di ba? Wala rin pinagkaiba yon ano, sa pagtatakip, no? Alam niyo, kasi yung kasinungalingan, pagka tinakpan mo ng kasinungalingan, baka dumating ang panahon, maniwala ka na sa kasinungalingan na sinasabi mo. Hindi mo na malaman kung ano yung tama at sa mali, at ang mali sa tama, hindi mo na mapaghiwalay. Eh dito ho, sa pagkakataon na ito, mga kapatid, yung dahilan ng na wala nang natirang kababaihan sa mga taga-Benjamin ay dahil sa mapusok na pagkilos ng mga Israelita laban sa lipi ng Benjamin. Now remember,
Nagsimula iyon sa isang asawa o kinakasama ng Libita na namatay dahil sa pananamantala ng ilang grupo na mga Benjamites. No? Tapos, nung hinihingi na isuko, imbis na isuko, nagtakipan, no? At imbis na walang dugong dadaloy, maliban doon sa mga nagkasala, ay pinagtanggol pa talaga. Kaya nagkaroon sila ng civil war. Biro ninyo yung akala nila na isang maliit lamang na krimen ay naging pambansang krisis. So, minasakir yung mga Benjamites. Kasama na yung mga anak na bata, mga kababaihan, matatanda, at nakaligtas lamang yung mga sundalong nakipaglaban na tumakbo. No? Okay. Alam niyo po, ganyan talaga no? Yung attempt natin to fix yung sin natin without God often deepen the damage. No? Yung pagka wala talaga ang Diyos sa pagkilos, yung mga padalos-dalos na kilos natin, akala natin ay naiaayos, hindi natin alam, nalulubog na tayo. At yan po yung nangyari, biro ninyo, masakit ang naging dahilan ng problema nila o bakit sila naghahanap at naging solusyon nila ay masakit din. Tapos kinuha nila yung 400 dalagang birhen. Now, tignan mo natin, no? Ang hirap isipin yan. Ito po ay mga kababayan din nila. At bawat isa siguro dyan ay namatayan ng kaanak, kapatid, na lalaki, magulang, bata o matanda, no? Tapos magiging asawa sila ng mga pasimuno, lahi na pasimuno nung krisis. Kaano kaya ka-traumatic yun sa mga mga kadalagahan na ito. So, tingnan ho natin ang ginawa naman itong mga Israelita. Okay. Kapag katapos, nagsugo ang buong sambayanan ng Israel ng mga mensahero sa mga lahi ni Benjamin na nagtatago sa bato ng Rimon. Sinabi sa kanila ng mga mensahero na handa nang makipagkasundo sa kanila ang mga kapwa nila Israelita. Kaya umuwi na ang mga lahi ni Benjamin at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga-Habes Gilead. So pinasan nila yung pasanin ng pinroblema nila yung problema nitong mga taga-Benjamin. At sila po ay nag-alok ng pakikipagkasundo upang manumbalik yung kanilang relasyon. Pero talagang grabe ito mga kapatid kung ilalagay mo yung sarili mo sa ganoong panahon at pagkakataon. No? Kaya nga po ang sinasabi sa giyera ang mga biktima talaga ay yung mga inosente, mga matatanda, mga mahihina. Yan. Yan ang mga pangunahing nadadamay, no? At ganun, may kita rin ho natin yan, no? Kahit sa nangyayari ngayon doon sa Middle East, nangyayari sa Ukraine, no? Okay, tingnan pa rin ho natin. Sabi doon, pero kulang pa ang dalaga para sa kanila. Nalungkot ang mga Israelita sa nangyari sa mga lahi ni Benjamin dahil binawasan ng Panginoon ng isang lahi ang Israel. Okay, tingnan ho natin yung verse 15, no? Binawasan ng Panginoon ng isang lahi ang Israel. Kung babalikan natin yung pangyayari,
ang mga Israelita yung umover yung kanilang pakikipaglaban. Pati hindi nakikipaglaban ay talagang sinama nila, no? Sinama nila. Pwede naman nilang iwan yung mga kadalagahan, iwan ang mga bata, ang matatanda. Pero talagang sinama nila yan. Minasakyan nila. Ah, pero ang pagkakasabi nila dahil binawasan ng Panginoon ng isang lahi ang Israel. Ah, Anyway, alam niyo po, ang Panginoon, grabe ka-faithful eh. Yung kahit hindi siya pinakikinggan nitong mga tao na to, no? Sinasalo pa rin. Sinasalo pa rin. Bakit ho? Kasi ang Diyos ay maawain. Ang Diyos ay puno ng habag, puno ng compassion. Kung mauunawaan lang natin kung gaano kalalim yung compassion ng Lord sa atin. Kung ang mga Kristiyano aaralin lang talaga ang salita ng Diyos, no? Kung gaano makikita ninyo pagka inaral ninyo yung Exodus hanggang sa Deuteronomy, pagka binasa ninyo, yung history lang titignan ninyo, grabe. Ang ganda-ganda ng ibinibigay ng Panginoon. Ang ganda ng plano sa kanila ng Diyos. Ang tigas ng ulo nila, no? Ginawa na sila ng maraming himala. Pinalaya sila sa Ehipto, hinati yung dagat, no? Konting galaw, talagang ano sila, reklamador. Pagka pinag-aralan yan, talagang grabe, reklamador yung mga yan, no? Reklamador sila. At at maging si Moses na napaka bait na ano ay gumib up na sa kanila 'di ba? Ay biro mo sa umaga kukunin na lamang nila yung pagkain nila, no? Yung mana. At pag kailangan nila ng ulam, yung mga ibon ay dumadapo na sa kanila. Hindi nila kailangan ng Meralco. Bakit ho? Kasi paggabi, merong apoy, no? Pillars of fire na nakapalibot sa kanila. Tapos hindi nila kailangan ng ng payong sa init, sa disyerto. Bakit? Merong cloud of glory sa umaga. Grabe mga kapatid. Ang tubig nila ay galing sa bato. Talagang sinustain sila ng Panginoon. At nung napupunta na sila sa lupang pangako, hindi pa rin sila naniwala. Kaya, no? Kaya mga kapatid, alam na, kung ganito ho, no? Kung ganito ho, kung aaralin nyo lang ho, yung mga Israelita doon sa Old Testament, ma, at ganoon ka faithful pa rin ang Lord, no? Baka madali ninyong mapatawad yung sarili ninyo eh. Kasi sa totoo lang, may mga Kristiyano, hindi nila mapatawad yung sarili nila. Lagi nilang inaalala kung yung pagkakamali nila, no? O minsan, hindi naman sila makapagpatawad, no? Pero sa totoo lang, no, bago tayo sa iba, tayo muna, no? Minsan kasi yung paninisi sa iba ay paninisi sa sarili. O yung tinatawag na panghihinayang doon sa mga taon na nakalipas. At dahil nanghihinayang ka sa mga panahon, maaaring na itutuon mo na sa iba yung ano. Pero mga kapatid, ituon natin yung ating atensyon sa Panginoon. Ituon natin ang ating atensyon sa Diyos kahit na ito kung itong yugto ng history ng Israel nito sa Book of Judges, no? Kung nakita ninyo, kung nasubaybayan ninyo, siguro give up ka kung ganoon di ba? Pero naroon pa rin yung biyaya at awa at pagkilos ng Lord. Anyway, God's covenant faithfulness. No? Kahit na hindi siya sinasambang tapat,
naroon pa rin siya, sapat at tapat pa rin. Okay, tingnan ho natin ang ilang mga aral na makikita natin dito. Ah, mainam ho na, makidilamhati tayo sa kapwa. Lalo na no, kung tayo ay nasa posisyon na tayo po ay nagtatagumpay, makidalamhati tayo doon sa mga naghihirap, no? Lalo na sa atin sa Pilipinas, no? Sakit ng isa, sakit ng lahat. I- Lahat naman ho tayo kabilang doon eh, di ba? Kahit ikaw ay OFW, kasi kung ikaw ay nagre-remit, yung kahit di ka nagbabayad sa BIR, pag ikaw ay gumagamit ng, no, ikaw ay bumibili, may VAT naman yon, no? May tax pa rin. Sama tayo doon sa pananalangin para sa ating bayan. Okay. Pangalawa, hanapin yung karunungan ng Diyos. Itong mga Israelita, no? Talagang, itong punto na ito, yung panahon na ito, litong-lito talaga sila eh. Yung galit nila, yung paghingi nila ng hustisya, yung galit nila ay hindi na balanse. Panalo na sila, hindi naman nila dapat na puksain pa siguro yung mga kapamilya ng kalaban nila, di ba? Pero talagang pinuksa, dinamay nila. Kaya nawala ng mga kababaihan. At sa paghahanap naman nila ng solusyon, isa na namang grupo ng mga kababayan din nila ang kanilang minasaker upang kunin yung mga... Kaya tayo po, mga kapatid, ano man yung susuungin natin, lean not on our own understanding. Always acknowledge God. Always acknowledge, Lord, gabayan niyo po ako. Alam kong maabagin ka, maawain ka. Yan. At ipamalas natin ang habag. No? Ipamalas natin ang habag. Ang habag ay nagpapanumbalik. Yung compassion, nagre-restore ng relationship ang compassion. Yung pag-unawa sa mga tao. Saan ba sila nanggagaling? No? Bakit kaya nila nagagawa ito? No? Lalo na yung sa ano sa area ng ano ng mga dehadong tao. Kasi ang sabi ko dito, yung mga dehado, no? Mga masa nasa hindi ho yung mga nagtamasa ng yaman ng bansa, kundi yung masa. Kasi pagkakaisa. No? Sa pag-unlad ng isa, pag-unlad ay dapat walang maiwan. No? Walang maiiwan. At ito yung isa ang makikita ho natin dito sa Taiwan. Ah, though alam na no, yung may mga hindi hindi lamang nakasentro dito sa Taipei ang pag-unlad, yung kaunlaran, no? Kundi halos buong Taiwan may mga key cities kung saan ay naroon yung pag-unlad, pag-usad ng ekonomiya na hindi kailangan magsiksikan dito sa Taipei at New Taipei ang mga tao, kundi kahit to sa Kaohsiung, mayroong oportunidad sa Taichung, no? Ah, at paano kaya no kung tayo po ay bilang mananampalataya ay mangarap at manalangin na bawat region ng Pilipinas ay umuunlad, no? Na hindi mo kailangang ipadala sa Metro Manila ang iyong anak upang mag-aral lamang ng kolehiyo, upang may edge, kundi doon sa region mo, sa probinsya mo, meron na, no? At dumating ang panahon na hindi hindi ka na tinutulak ng ekonomiya para mag-abroad, kundi iyon ay magiging pasya na lang, no? Yung pagkakaisa na umunlad ang bawat isa, yan.
Yan po ang sinasabi riyan. Okay. At panghuli, ito po, babalikan ko. Ito yung pinaka-core nung verse 1. Maging maingat ho tayo. No? Maging maingat sa panata. Maging maingat sa pagsasalita. Huwag padalos-dalos sa mga salita o pangakong bibitawan. No? Kaya ingat ho tayo riyan. No? Kahit sa Panginoon, kahit sa tao. Ayan. Lalo na sa, sa Panginoon. Huwag ho tayo magpadala sa emosyon. Minsan ay maaari tayong madala ng emosyon, pero nawa ay matuto tayo rito pagka itong mga Israelita, talagang dalang-dala sila sa emosyon eh. Nadala sila sa galit, dala sila sa ano. At ano ang naging bunga niyon? Civil War. At ano pa yung naging bunga? Pati yung mga inosente na damay. Okay. Yung pananalita ho ay napaka-importante na napipigilan natin ang ating dila. Tingnan ho natin ito, Ecclesiastes 5:4-6. Basahin ko po. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hangal na hindi tumutupad sa mga pangako. Okay. So, sa Diyos, ayaw niya na yung nangangako ay napapako. No? Yan ho, mga kapatid, no? Minsan may mga tao na mahilig mangako at iingat ho tayo rin, mga kapatid. No? Minsan pa, minsan may mananalangin, no? Lord, ito po, pagka ito po ay ano nyo, ah, may gagawin akong ganito, may ibibigay akong ganito, meron akong ano, no? Magtiwala tayo na ang Diyos ay mahabagin, gracious, compassionate, at kung manalangin tayo na ng pagtitiwala, no? Kasi minsan yung sobrang pangako eh parang binabribe mo na si Lord. Eh. May biro mo siya yung source ng lahat tapos ano pa pangakuan mo. Mas maganda ng maglingkod na hindi ka nangangako ng ano ah, ipapalit mo yung buhay mo at lahat at baka pagka ikaw ay sinubok eh hindi mo matupad. Ano ang payo ng verse 5? Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Ano raw? Mas mabuti pang huwag ka na lang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuparin. Alam niyo po, ito applicable to sa lahat ha. Di ba? Sa anak mo, mangako ka na, oh anak, bibilang kita ng ganito, o ganyan, o sa asawa mo, o sa boyfriend o girlfriend, no? May maganda, sorpresahin mo na lang siguro kaysa sa nangako ka at hindi mo nagawa, di ba? O sabihin mo, anak, ay nako, alam mo kapatid, sa katapusan talaga, pagkasahod ko ay ipapayaran ko, mga ganon, di ba? Or, Lord, tinupad mo lang yung prayer ko, Lord, ay talagang maglilingkod ako sa iyo. Magiging faithful ako sa pagkakaloob, magiging faithful ako sa pananalangin, mga ganun, di ba? Mga ano, mag, mag, magbo-volunteer ako sa church, magbo-volunteer ako sa oh, merong mga, eh, merong mga ganun eh, di ba? Pero buti na lang wala sa Filipino ministry ganun, no? Sabi dito, mas mabuti pang huwag ka na lang mangako. Now, remember, di ba, nagkaroon ng problema itong malaking problema nila dahil sa verse 1, nangako sila, wala, walang, yung mga anak natin, hindi pag-aasawahin doon sa mga Benjamin, di ba? O yun. At dahil doon, gumawa sila ng isa pang massacre. Minasakal nila yung mga hindi dumalo lang. Naku, paano kaya yan, no? Hindi natin pa pwedeng gawin yan sa church. Kasi hindi naman lahat ay weekly yung day off. Biro mo, no? Hindi dumalo,
pinuksa. Saan ka nakakita ng gano'n? Grabe talaga mga kapatid. No? Nakita ba kayo ng gano'n gawain na hindi dumalo? Di ba? Ganun. Kita niyo ho. Verse 6. Huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita. At huwag mong sabihin sa pari na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Yun, grabe. Grabe talaga. So mga kapatid, yung mga salita, dapat ho yan, iingatan ho natin. No? Yung panunumpa, tigil-tigilan na ho natin yon. Pagkagalit ka, huwag kang magpa-dalos-dalos sa pagsasalita. Huwag nating ipahayaan na pangunahan tayo ng emosyon. No? Though sa totoo lang, merong mga ganoon, di ba? Namamanipulate. Alam nyo, pagka masyado kang emotional, mamamanipulate ka eh. Ng ano, ng, ng tao o ng diablo. Pagka masyado kang emotional. No? Kaya ingatan ho natin yung ating bibig. Ay biro ninyo, dahil sa padalos-dalos nilang pagsasalita, may namasakir pa uli. Di ba? Kaya ho, mga kapatid, makita nawa natin yung ating bibig, napaka-importante yan. No? Ating bibig, napaka-importante yan. No? Yung ating mga sinasabi, napakahalaga yan. Okay, so 9:24 na, patapos na tayo. At maraming salamat sa pagsama. Nawa ay may napulot kayo sa gabing ito. At next week, tutuloy ho natin ito. No? Malaki ho yung pagkakatuto natin dito sa gaano kaimportante ang leadership sa isang bayan. Yung pagka nawala, naging mahina, kagulo. At makikita rin ho natin na napaka-importante ng pagkakaisa. Napakahalaga rin ng mga salita na binibigkas natin. Kaya bilang mga tao na nawa blessing ho ang lumabas sa ating bibig, no? I-bless natin yung mahal natin sa buhay. Kahit hindi mo kasundo yan, i-bless mo, pagpalain mo. I, 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 no? Huwag ho tayong padala sa takbo ng ating damdamin o sa bukso ng damdamin. Bakit? Kasi maaaring marami ang madamay. Remember, nagsimula lamang sa iilang tao. Naging krisis ng isang bansa. At sa totoo lang naman, ganun. Kahit yung sa atin, hindi naman yan kabuuan ng Pilipinas. Pero apektado ang lahat. Okay. Sige po, tayo po ay manalangin. At manalangin natin ah, na tayo ay patuloy pong maging mananampalatayang pinagpala at nagpapala. Panalangin natin na maging wise, wise Christian. Ah, Maging maayos yung ating paghawak ng ating bibig upang ang dumaloy dito ay mga salita, totoo, pagpapala, salita ng pananampalataya, no? Panghawakan natin mga pangako ng Panginoon. Panghawakan natin yung mga bagay na mabubuti. At sa gitna ng kaguluhan, nawa maging asin at liwanag tayo.
Tayo po'y manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, sama naming mapagpala. Sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo, O Diyos. Una, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa answered prayer doon sa asawa ni Ate Princess. Lord, na ngayon, mula sa pagiging bedridden, siya ay nakakapagmotor na. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo sa panalangin ng kapatid. Panginoon, nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa mga naabot, Panginoon, ng tulong, Panginoon, doon sa mga naapektuhan ng bagyo. We thank you, Lord. We thank you for the opportunity to serve. And we thank you, Lord, na kahit sa maliit na kalalagayan namin ay nagagamit kami, Panginoon. We thank you, O God, Lord, for your goodness, your favor. We pray for your grace and mercy sa buhay po ng bawat isa, O Diyos. I pray, Lord, na kayo po, Panginoon, ang kumilos sa buhay ng mga kapatid na ngayon ay nanonood at makakapanood dito, O Lord. At Lord, dalangin din, Panginoon, patuloy naming hinihiling sa iyo ang pagkilos ng banal na Espiritu. Iniiyak namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, O Diyos. Hinihiling namin na dumaloy, Panginoon, ang hustisya, dumaloy, Panginoon, ang biyaya mo, yung compassion. At nawa kahit sa panahon, Panginoon, na ganito, we pray, Lord, ng revival, O God. We pray, Lord, for genuine repentance. We pray, Lord, na tunay na panunumbalik sa iyo, O Diyos. Tunay na pagkatakot sa iyo. Hindi lamang, Panginoon, ng mga mamayan, higit sa lahat ng mga namumuno. Dalangin namin, O Diyos, na hindi mangyari yung nangyari dito sa Israel na nagtakipan sila hanggang sa sila mismo ay nag-away-away nagka at marami, Panginoon, ang napaslang. We pray, O God, Lord, na patuloy niyong ibuksan, Panginoon, at i-unveil, O Lord, at makita ang katotohanan, O Diyos. At hindi ho magtakipan, Panginoon, kundi maisawalat. Inilalagak namin ito sa iyong kamay dahil alam namin, Panginoon, wala sa iyong imposible. Inihiling din namin, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid dito na kasama namin sa mga may sakit at karamdaman, kayo po ang magpagaling. Sa mga may pangangailangan na financial man, kayo ay magkaloob. Palakasan, kayo po, Panginoon. Sa mga pinanghihinaan ng loob, palakasin niyo po sila. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Patuloy na samahan at kahit sa gitna, Panginoon, ng kadiliman, patuloy niyong tulungan na kami ay maging ilawan, Panginoon. Tulungan mo na hindi kami madala ng damdamin namin. Tulungan mo, Panginoon, na ang bibig namin ay maging daluyan ng pananampalataya, na ang mga salita ay mga salitang may pananampalataya, may salita ng pag-asa, salita ng buhay. Salita, Panginoon, ng habag, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na isaalang-alang ang ikabubuti ng mas marami. Patuloy ka, O Diyos, na mapuri, masamba. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po, mga kapatid, no? Salamat sa pagsama. Ah, hanggang sa muli, no? Hanggang sa muli, loobin ng Panginoon na tayo po ay magkasama-sama ng maayos. Salamat sa magandang ah, signal ngayong gabi na ito. Okay. God bless po, no? Ako ay medyo nilalamig na. Mataas itong kinalalagyan ko. May mga snow na ro sa likod.
Okay, bye-bye po.